Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay February 1, 2026 at ang oras ay, oh my God, ang anghang nun. 7:36 a.m. Ayan, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Mabuhay, mahalika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikat ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, higit sa lahat ang espiritu ng katarungan ay iiral sa lahat, sa bawat isa sa atin. Okay. Maraming salamat sa lahat ng mga kapatid na patuloy na ipinapanalangin ang ating misyon. Maraming salamat sa lahat ng mga kapatid na patuloy nakikibahagi, nagmamalasakit, nagmamahal, no? Na natiling tapat sa mga tungkulin. Maraming salamat po. Okay. Dalangin ko na ang bawat isa sa atin ay nasa mabubuting kalagayan, no? Sunday ngayon, bagamat iba-ibang paniniwala natin, pananampalataya, ang mahalaga, yung puso natin ay, yung presensya natin ay hindi tayo mawala sa ating Panginoon. Okay. Sa umagang ito, ay hihingi muna ko ng mga paumanhin sa inyo sapagkat very busy kagahapon na noon. Thank you so much sa lahat ng mga kapatid, katulad ng sinasabi ko, nakikibahagi, nagmamalasakit sa inyong mga effort. Actually, hindi lang si Lidimin ang nag-i-effort, pati kayo na mga walang sawa, no? Na naniniwala dito sa ginagawa natin para sa, higit sa lahat, para sa kapurihan ng lahat. Okay, sa kapurihan, what I mean, ng ating kataas-tasan. Okay, nung last time, ito kasi yun eh. Marami kasi nagpo-post dito muna tayo sa spiritual kasi sabi nga, unahin, hanapin ang katotohanan at ang katwiran ng nais ng Diyos sa atin upang ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Ano ba yung gusto ng Panginoon? Ano ba yung katarungan? No? Maging ang apo naghingi ng katarungan eh, no? Ano yun? Sambahin siya na nag-iisang Diyos. Okay. Ito hindi to galing sa akin. Pero sa akin sila nagtatanong. Pero sa abot ng aking makakaya na ayon ay pinagkaloob sa atin ng karunungan, ay hanggang doon lang ako. Okay? Makinig kayo. Okay. According doon sa post, hello, good morning sa inyong lahat. Na-miss ko kayong lahat. Okay. May good news ako sa inyo. Nako, pag-aabangan nyo to. Gracias. Okay. May nag-post kasi tungkol sa Yahawashi or Yahawashi. Okay? Ang sabi doon, there is the one soul, there is two bodies, and there is a one soul, there is a two bodies, and there are 7 spirit, no? Itong mga to, hindi ako nag-post, pero akong gitanungan, okay lang yon, sa kaya ko ba? No? At syempre, humihingi tayo ng karunungan sa Panginoon, hindi pwede na mag-explain tayo ng sarili lang natin na hindi galing sa Kanya. Okay. Doon sa nag-post at doon na rin sa nagtanong regarding Yahweh, no? Is one soul, two bodies, and the 7 spirit. Doon muna tayo, isa-isahin muna natin. Saan natin makikita ang tinatawag na Yahweh is the one soul? Okay, just wait. Basahin natin sa Efeso chapter 4, verse 4 to 6. Thank you so much po sa nag-send ng ating stars, okay? Babasahin na to. I'm not the expert using Bible, pero as what I have said, no, medyo kailanganin ko yung parisyo ako sandali. I'm so sorry. Okay. Okay,
Okay, babasahin natin sa Ephesians chapter 4, verse 4 to 6. Ano ang kinalaman nito? May kinalaman nito sa binili naming printer kagahapon, baka kala nyo. Ephesians chapter 4, verse 4 to 6, pastilan, Ginoo. Okay? Stay tuned kayo, ha? Alam nyo, busy ako. Marami din akong ligpitin, pero inuuna ko to. Okay? Matthew chapter 4, Ephesians chapter 4, verse 4 to 6. Ang nakasaad dito, kasi sabi kasi doon, Yahweh is the one soul. Ano ang resulta nito? Naghanda na ako ng ating whiteboard. Okay, sa 4, sinasabi dito, may iisang katawan at iisang espiritu. Kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. Purihin ang sinugo, hindi ang mga sinugo. Ito yung explanation, ha? Ano ba yung mga connect? Pati lahat dyan, sa mga reverse program, lahat connect ito. Kaya alam nyo, napakalalim nitong usapin natin. Please, hingiin ko muna ang mga tinga nyo. Alam ko na kayo, busy din kayo. But anyway, pwede nyo rin namang i-review itong mga pahayag ko. Kasi sabi doon, sa post, Yahweh is the one soul. So, sila nag-post, tapos ako gitanungan. So, sabi ko, sige, subukan ko. Okay, dito, may isang katawan ang Yahweh, no? Ano man ang katawagan ninyo. Ito yung resulta, ha, makinig kayo. Kaya binasa ko ngayon sa Ephesians chapter 4, verse 4 to 6. Ulitin ko, may isang katawan at iisang espiritu. Kung paanong may isang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos, may iisang Panginoon. Maliwanag, may isang Panginoon. Iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. At Ama nating lahat. Hindi sinabing anak ng lahat, kung hindi Ama. Alam nyo, ang salitang Ama, baliktarin mo man yan, Ama pa rin yan. Naintindihan ninyo ako? No? Ama pa rin yan. So, na-amaze ako dito, no? Iha-highlights ko to kasi ang ganda nito. Actually, hindi to binigay doon ang explanation, pero sabi ko, Ama, bigyan mo po ako ng sapat ng karunungan, no? Para sa bagay nito. So, ito po yung ginamention, no? Yahweh is isang katawan. So, ito yung isang Diyos, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, no? Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nanatili sa lahat. Oh, sarap pakinggan, and I feel the message. Nanindig yung balahibo ko. Puri na nagsugo, hindi amang sinugo. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat, no? Na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinabi ng kasulatan. Okay. Dito siya, paano siya, no? Pababa siya, pero dito tayo mag-focus sa Ephesians chapter 4, verse 4 to 6. Maliwanag, no? Iisang Diyos, isang Panginoon, isang pananampalataya, no? Iisang bautismo, iisang Diyos at Ama ng lahat. Kita ninyo? Ama ng lahat. Ngayon, kailangan naka-specific. Ama ng lahat. Like for example, dito sa ating bansa, Ama ng bayan. Yes, Ama ng bayan. Who is the Ama ng bayan? Ferdinand Edralin Marcos Jr. Siya yung, kailangan mayroon tayong i-specific sa kanya, mayroon tayong ipapangalan sa kanya. Kaya yung iba sasabihin Yahweh, Yahawashi. Yung iba naman sasabihin si Allah, si ganito. May kanya-kanyang katawagan, pero overall, ito na. Okay? Magbantay kayo sa sinasabi ko. Okay? Yung sinasabing Yahweh o Yahawashi or ano, mayroon daw itong tinatawag na two bodies. Bakit ganon? Kagaya na sinasabing isang katawan. Iisang katawan, merong dalawang two bodies. Diba? Bakit ganon? Parang English at Tagalog lang yun. Basahin natin sa John chapter 1, verse 14. Magandang topic to, oy. Ano ang kinalaman nito ngayon sa mga kaguluhan ninyo? Na? Meron naman bagong pasabog si Lidimin ngayon.
Ano ba yung TikTok na sinabi ko? Ngayon lang, gipost ko to no? Abangan nyo yan. Chapter 1, verse 1 to 14. Sinabi dito sa chapter 1. Ano nangyari dito? No? 1, chapter 1, verse 14. Ba't isang page lang to? Okay, 14 nga lang ba siya? Pala 14 lang. Okay. Sinabi dito, uy, bakit ganito? Tama naman to, 1, chapter 1, verse 14. Diyan. Hindi naman sinabing 1. Okay, dito. Ito yun dalawang bodies. Okay, ito yun. Naintindihan ko na. Mula sa matandang pinuno ng iglesia, para sa hinirang naginang at kanyang mga anak na tunay kong minamahal, hindi lamang ako, kung hindi ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan, ay nagmamahal sa inyo. Sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon at magpakailanman sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipagkaloob sa atin ng Diyos Ama. Dalawa, ng Diyos Ama at ni Hesukristo na anak niya, ang pagpapala, habag at kapayapaan. Purihin na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Please, iunawa ninyo itong mga sinasabi ko. Ipagpatuloy natin. Ang katotohanan at pag-ibig, no? Labis akong nagalak nang makita ko ang ilan sa iyong mga anak na namumuhay ayon sa katotohanan, alinsunod sa utos ng Ama sa atin. At ngayon, ginang, hinihiling ko sa iyo na magmahalan tayong lahat. Okay? Hindi ito bagong utos, kundi isang dating utos na simula pa'y nasa atin na, love, kaya ito yung pinaka-words, love your enemy. Okay? At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko. Oy, specific. Narito ang pag-ibig, no? Na nabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Come on, mga nag-spiritual dyan. Elidimin is not a perfect, but ito magandang topic to kasi kagabi na pag-usapan namin, itong about sa mga gumaganap. Okay, pagpatuloy ko muna. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo na may pag-ibig. Kumusta mga kapatid? Liliwanagin natin itong pag-ibig dahil mayroong maling pag-ibig. Ito yung pag-ibig ng kasakiman. Kasi maraming klase sa pag-ibig. Pag-ibig. Pag gusto mo lang. No? Kaya nga pero iba talaga yung ibig mo. No? Na minsan may mga bagay na kahit na sasabihin ba para mag-boyfriend, girlfriend, di ba? Bakit yung pinatulad? Tingnan mo yung babae, yung ganda-ganda ang lalaki, mukha ang swerte naman ng lalaki na yan. Dahil ibig niya. Hindi lang kasi parang may something yung parang gusto mo lang. Pero iba talaga yung ibig mo dahil kahit pinakapangit sa paningin ng iba, yun ang pinakagwapo sa'yo. Charot, no? Yun yung ibig mo, yun yung naramdaman mo, yun yung ibig mo. Hindi lang parang gusto mo lang, hindi ganon. Okay? Mag-ingat tayo sa pag-ibig na words, ha? Okay. Number 7, sapagkat magkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo'y dumating bilang tao. Maliwanag, dalawa ang sinasabi. Malamig na pag-ibig, ma'am. Thank you so much kay ma'am. No, kay Princess Martinez Daisy, okay? Ipagpatuloy ka. Mag-ingat nga kayo upang wag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala katulad ng ginagawa natin ngayon. Kaya ayaw kong mawala ng saysay lahat ng tiwala ninyo. Ako inaamin ko, nagkulang ako ng oras sa inyo, pero hindi ho ibig sabihin na kayo po ay parang kinakalimutan ko na, may favoritism tayo. Hindi po ganon. Talagang hindi lang talaga kaya nga sa totoo lang. Yung Robitussin, nilalaklak ko na. Kasi nahihiya na rin ako kada
Kada ano ko sige ubo-ubo, pero ngayon nilalaklak ko yung Robitussin, kaya lang nahay siguro ako, antok naman ang kinabagsakan ko. Charot, okay lang, basta gusto ko lang maging maganda yung pag-ano ko sa inyo. Okay. Ang hindi nanatili sa turo ni Kristo, kung hindi nagdaragdag dito, hoy, makinig kayo, ay wala sa Kanya ang Diyos. Sino mang nanatili sa turo ni Kristo, ay nasa Kanya ang Ama at ang Anak. Sino mang dumating sa inyo sa ibang turo, ang dala ay huwag ninyong tanggapin. Ito na tayo ngayon. Huwag ninyong tanggapin. Ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Uy, talaga to si Kristo, no? Alam nyo, kaya sinabi ko sa inyo, hay, nanindig ang balay mo. Kasi kailangan kong unti-untiin ipaliwanag sa inyo dahil yung iba, hindi ganun ka open-minded, so baka madisgrasya pa, no? Maging iba ang magiging mindset. Kasi gusto kong i-ano talaga si who is Jesus Christ? May Christ nga ba talaga? Kasi ang pagkakaalam ko, not Christ. Dahil ang Christ ang nagpanukala lang yan, ang nagpasimuno lang yan, itong mga Roman Empire. Pero wala pong, hindi po Christ ang karugtong ng Jesus. Ha? Darating tayo dyan dahil nakahanda mo lahat yan. Okay, sandali lamang. Sapagkat ang bumabati sa Kanya ay magiging kaisa niya sa masamang gawain. Okay, I love these scriptures. Bakit? Ito po yung sinasabi ko taong 2026. Ito din po ay yung sinasabi yung global reverse. No? Maulit ko lang ito. Hindi lang ito tungkol sa currency. Ito po ay may kinalaman din sa ating mga pananampalataya. Lahat na, sabi ko nga sa between the creator and the creation. Okay, uulitin ko. The global reset is not only about the currency. It is all about between the creator and the creations. Okay? Generalize po yon. Okay. Maliwanag ba ang sitas natin dito sa sinasabing dalawang bodies, no? Yahweh ay dalawang bodies. May dalawa siyang ginampanan, no? Ito po ay, may nag-post kasi nito ngayon, may nagtanong sa akin. So ako naman, humingi tayo ng karunungan sa Diyos, paano natin bigyan ng kaliwanagan ang ating kapatid. And thank you so much at naintindihan naman niya, no? Alam nyo, kahit kayo, no, hindi lang silidimin. Humingi kayo ng sapat ng karunungan sa Panginoon, ibibigay niya sa inyo yan, no? Hindi tayo katulad ng iba na ako lang. Ba't parang mainit? Parang ako nag-ano nito? Parang ako nag-sentensya nito? May electric fan pala? Pagka na lang. Hahay. Ha? Kaso, sandali. Ay, ano ba to? Saan ba ito nakasak? Ano to? Ay, ba't ayaw mag-ano? Mahal! Mahal! Pakina nga nito electric fan kasi sobrang init. Para ako nagpinitin siya. Sorry ah. Okay. Sana nabigyan ko ito ng hustisya, no? Yung the Yahweh is isang katawan, dalawang bodies, ito na yon, no? Itong binasa natin sa John chapter 1 verse 1 to 14. Balik tayo sa Filipos chapter 2 verse 6 to 8. May kinalaman pa nito siya ha sa dalawang bodies. Dalawang bodies, Bisaya kayo ba? Dalawang bodies. Punta tayo kay Filipos, okay? Hahay. Talaga lang naman. Filipos chapter 2 verse 6 to 8. Dapat sabi ko sa inyo, nag-take down kayo dyan. Filipos chapter 2 verse 6 to 8. Okay, sinabi dito sa chapter 2 verse 6 to 8. Ahay, pastilan Ginoo. Sinabi dito sa 6, makinig kayo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Sino kayong binabanggit nito? Siyempre, natural, si Jesus. Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Uulitin ko ha. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at mamuhay na isang alipin. Just imagine,
Si Jesus Christ na ito na sinasabing Jesus Christ. Tapos yung iba, kaya nga I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father except through me. To make the story short, sambahin ang nag-iisang Diyos. Okay? Okay. Ipinanganak siya bilang tao. Electric fan kayo, medyo mainit. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. Nagpapakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pagpapalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa ngalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Just take note ha. Sa langit, sa lupa, meron pang pinakailaliman ng lupa. Okay? At ang lahat ay maghahayag na si Kristo ay Panginoon na sa ikakaluwalhati ng Diyos Ama. Okay. Alam ninyo, pag binasa natin ng Bible, Jesus Christ is the morning star. Ano ba talaga ang kanyang gamparin as a morning star? In generalize, si Jesus, sa susunod ibibigay ko sa inyo yung pinaka mga bersikulo. No? Kung sa bagay, nasa Bible yan, pinahintulutan ang mabuti at masama. Okay? To make the story short, gusto ko magkaroon kayo ng palaisipan sa isip ninyo. Si Jesus ho talaga, ang pinakapapil niya po talaga dito sa mundo, lituhin ang mga tao. Sa pamamagitan niyan, kung talaga nandun yung mga pananampalataya, makilala at makilala ninyo siya. At once na makikilala ninyo siya, iisang Diyos na lang talaga ang sambahin. Kaya ang sino man ang magtatagumpay ay gagawing haligi ng kaharian ng Diyos. Talagang si Jesus ay sinugo. Okay? Okay. Huwag ninyo munang guluhin ang mga isip ninyo. Subaybayan niyo muna yung mga bersikulo na binigay ko sa inyo. Mayroon pang isa, no? Sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. Kasi papunta tayo mamaya doon sa reverse program. Ano ang kinalaman dito? Sa reverse program, kala ninyo hindi tayo pwede puro spiritual, hindi tayo puro material or science. Kailangan spiritual science tayo. Okay, 1 Timothy chapter 3 verse 6. Chapter 3 verse 16. 1 Timothy, sana matawag ka Timothy, gibutang sa Ginoo. Okay, dito tayo sa 1 Timothy. Ninanda ko na yun eh. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ang nakasaad dito sa 16. Okay. Makinig kayong lahat. 16. Hindi makakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Okay? Siya'y, tama ba to? 1 Timothy, yes, tama naman. Siya'y nahayag sa anyong tao, pinatunayang matuwid. Bakit ibang binasa ko? 16, 3:16. Okay, tama naman. Ulitin ko nga. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya'y nahayag sa anyong tao, pinatunayang matuwid ng espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanlibutan at itinaas sa kaluwalhatian. Okay? Alam niyo mga mahal kong kapatid, itong scripture na ito, no? Ito ngayon nabasa ko, ito'y tungkol sa hiwaga ng ating relihiyon. Kung tutuusin, kung napansin niyo si Religimen, wala akong isinusulong, wala akong gina-insist inyo ng anumang religion, anumang sikta. Kung anong pananampalataya niyo, bahala sa buhay niyo. Ang mahalaga, makasunod tayo sa kalooban ng Ama. Okay? Wala akong religion. Ang pinag-usapan natin, makasunod sa kalooban ng Ama, ang Panginoon, ang katastasan, relasyon natin. Dahil yun nga, marami nagsasabing, mga makadiyos sila, pero kumusta po ang mga pag-uugali?
No? Okay? Ngayon, punta tayo dito sa tinatawag na si Yahweh ay may 7 katangian ng Espiritu ng Diyos. Ano ba yung kanyang katangian? No? May 7 siyang katangian ng Espiritu ng Diyos. Espiritu ng Diyos katangian. Okay? Basahin ninyo sa Isaiah chapter 11 verse 2. Basahin natin to kaya para hindi tayo bulaanan na tayo mga gumagawa ng mga alam nyo na. No? Isaiah chapter 11. Doon tayo sa Isaiah. Isaiah, magpakita ka. Isaiah chapter 11 verse 2. Sinabi dito sa Isaiah chapter 11 verse 2. Ito yung tumutukoy sa 7 katangian ng Espiritu ng Diyos. Sinabi dito, mananahan sa Kanya ang Espiritu ni Yahweh. Number 1, ang Espiritu ng karunungan. O just imagine, ang Espiritu ng karunungan at pangunawa. Ito yung katangian, no? Gracias. Ni Yahweh, ni Hawashi, kung ano mga sinasabi nyo. Lidimin, anong pangalan ng kapatid ni Jesus? I love that, Alma Jansan. I-reveal natin yan. Unti-untiin natin ipaano sa ating mga kapatid dahil ang mga kapatid ay mga lihim kasi ito ng kalihim-lihiman, no? No? Pero meron nang nag-reveal nito. Pero sabi ko nga sa inyo, bilang si Lidimin na naghahayag sa inyo, yung paghayag ng pangalan, nandoon yung kumpletong detalye. Paano niya naging kapatid, no? Thank you so much kay Alma Gansan, ano? Tama yun. Ito na kapatid, unti-unti nang lumalabas, di ba? Alam niyo sa totoo lang, meron akong kaibigan kung tutuusin, ano? To be honest. Ang ganda na, siguro kulang pa itong logbook ko na ito eh. Kailang sabi ko, bakit hindi mo inihayag yan? Takot siya. Takot siyang ihayag. Pero ginamit siya ng Panginoon para ihayag. Pero hindi niya inihayag. Takot siya. Takot siya dahil baka daw i-persecute siya. Dahil nga doon sa bagay na yun. Ang sabi ko, nung binasa ko yan, hindi ako nag-judge sa halip. Humingi talaga. Tsaka, nung nabasa ko yun, parang hindi ko maintindihan ng sarili ko. Bakit ganon? Para kung di ko nakurintihan. Na hindi ko biglang tumulo ang luha ko. Bakit ganon? Nung first time. Diretsahan tayo. Isi-shortcut ko. Si Jesus ay lolo ko yan. Nasa atin ang DNA niyan. Kaya sabi ko, sa panahon ng kapanahunan, ang tunay na mukha ni Jesus, nagtalo-talo kayo dyan, itong mukha ni Jesus, itong mga ito, gawa lang ng mga ano yan. Si Jesus po ay, hindi po siya maputi. Kayo manggi po si Jesus. Kayo manggi po si Jesus. Kayo manggi po siya. Yung sasabihin na matangkad siya, ganito siya. Anyway, papatuloy muna natin ito. Okay. Ang espiritu ng karunungan at pangunawa ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod sa paggalang kay Yahweh. Kagalakan niya ang sumunod at gumalang kay Yahweh. Hindi siya hahatol ayon sa kanyang nakita. Kahit sabihan ako dito libin ng balir na si Alma, tawaran ko lang sila. Yes! Dahil ang katotohanan, mapalad nga tayo eh. Bakit? Tayo ang binigyan, tayo ang pinagkalooban eh, no? Dahil sa Book of Isaiah, kay Propetang Elias, what I mean, may mga hula na pinasusulat, ngunit may mga hula na hindi pinasusulat, ngunit ito'y pinatatakan at ito'y tatak espiritual. Hindi siya hatol ayon sa kanyang nakita at magpapasya batay sa kanyang narinig. O, kita nyo? Kaya anong sinabi ni Lidimen? Huwag kayong bastang humatol dahil lamang sa inyong naririnig, sa inyong mga nakikita. Na? Ito, maliwanag to. Nandito pala talaga siya sa Bible. Ngunit hahatulan niya ng buong katwiran ang mga dukha at ipagtanggol ang karapatan ng mga kaawa-awa. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kaya ako, tinuligsa ako ng isang kapatid na spiritual. Sorry hindi kita babanggitin, pero nakaka-disappoint
You are claiming that you are the descendants of Opirian. Pero, ngunit subalit datapwat, bakit ka sumasang-ayon sa mga gawa ng katulad ng quantum financial system? Because if you are the real Opirian, hindi ka sasang-ayon sa quantum financial system. Quantum financial system, this is me, Lidimin Canuto, no? Gumawa kayo ng sarili niyong panukala. You know, papunta na tayo mamaya. The World Bank, the IMF, the Federal, the Pentagon, lahat yan ay pinagkatiwalaan lamang ng lolo. Kaya nga sa reverse program, we have the missing link, number 1 and number 2, and who are they? Sino makakapag-identify kung sino tong mga to? Dahil ang United Nations, ang IMF, the Federal, no? Kulang pa 1? Okay. Lahat yan ay mga pinagkatiwalaan ng lolo. Naintindihan niyo ko? Okay, mag-concentrate muna tayo dito para matapos to. Okay? Number 4, Isaiah pa rin tayo ha. Isaiah chapter 11 verse 2. Okay? Paano ang klaseng espiritu na mayroon ng Diyos? Ngunit, okay, tulad ng pamalo ang kanyang mga salita, sa hatol niya'y mamamatay ang masasama. Words. Kaya pagdating sa implementation, hindi po World Bank ang iiral para mag-implement. Word po, WORD, kundi salita. Kaya sana naintindihan ninyo ako. World Bank is not the way to implement. Ang World Bank po, WORD, salita, ang siyang mag-i-implement, not the World Bank. Kung hindi ang salita. Tulad ng pamalo ang kanyang salita, sa hatol niya ay mamamatay ang masasama. Because words is power. Okay? Sana naintindihan niyo ako. Kaya yung Google company, kung hindi nakinig, pite. Okay, meron akong pahabol, meron akong minsay dyan sa libak na yan. Mga taga-libak, makinig kayo sa aking payo sa inyo. Napakaliwanag dito ha. Tulad ng pamalo ang kanyang salita, sa hatol niya ay mamamatay ang masasama. Sana na naramdaman ninyo ito. Naintindihan niyo ako? Maghahari siyang may katarungan at mamahala ng may katapatan. Antikristo ako, Lidimin. Yes, I am also Antichrist. Marami ngayon ang mga yes, grabe ang mga lihim. Nakakamangha. Kapatid na Alma, naiiyak ako sa iyo. Salamat sa mga kapatid na hindi na sayang yung ginagawa natin. The truth is the truth because the truth shall set us free. Yes, di ba dati walang lipod-lipod sa Bisaya pa. Walang kaplastikan. Yes, I am Illuminati. Sino ang unang nag-ano niyan? Yung iba, kala mo, mga banal. Yes, I am Illuminati. I am a blood of reptilians. I am Antichrist. Pero may tamang paliwanag doon. Hindi po ibig sabihin na you are Antichrist. Against tayo kay Jesus Christ. Na sinasabing si Christ. Instead, meron pong mga patayan. No? Pero hindi natin siya pinamasama. Siya pa rin ang naging daan patungo sa Ama. Kasi kung talagang makilala talaga natin siya. Kaya nga maliwanag, sambahin ng nag-iisang Diyos. Maging siya nga di ba? Kahit malapit na siya sa Diyos, hindi nga siya nag-ano, di ba? Kaya yung mga hinahangad din yung mga material. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Maganda ito, naiyak ako dito sa Isaiah na ito, okay? Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Mahihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Just wait. Why this may Tama ba itong binasa ko? Bakit iba siya? Isaiah siya, right? Kasi dito, may espiritu siya ng Panginoon, espiritu ng karunungan, espiritu ng kaunawaan, espiritu ng payo, espiritu ng kalakasan. Bakit ibang nabasa ko? Hala, just wait.
Parang iba. Tay should have fallen, tay should have won, tay kerala buda iyad sada ka na mo, tay should have. Haya should have hila, should have ka na mo, yan sana. Haya should have tata for hila, kay san. Parang iba, pero ito yung ito kasi nakalagay eh. Yes, may mga paliwanag dyan. Tama ka kapatid. Just wait for a while, ha? Just wait for a while. Kasi may parang kakaiba akong napansin. Baka malito kayo eh. Hal? Pwede pa, pa-rebounce ng, ng cafe? Hahay, what's happened? What happened? Okay? Parang iba siya. Okay? They should have fallen the place to the tie, should have worn. Tingnan nyo? Hinanda ko pa about sa reverse program. Pero dito ako parang medyo na ko. Kasi iba yung pagkabasa ko eh. No? 11.2. Tama naman. Isaiah 11.2. No? Na ang espiritu ng Panginoon, espiritu ng karunungan, kaunawaan, payo, kalakasan, kaalaman, at espiritu ng takot sa Panginoon. Tama naman ang binasa ko. No? Tingnan ninyo. Tingnan nyo kung paano din umano ang, kasi iba yung nabasa ko dito, oh. Pero it's okay, no? Iano natin yan. Walang mananakit o maniminsala sa nakakasaklaw ng aking bundok na pinagpala sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh kung paanong ang karagatan ay mapupuno ng tubig. I love this scenario, no? Medyo na ko because iba ang nakalagay dito sa sinulat ko kagahapon. What's happened? Just wait, ha? Ko lang muna, just wait lang. Tama naman siya. Isaiah chapter 11 verse 2 to 7, no? Mga katangian ng espiritu ng Diyos, no? Basahin niyo si Isaiah chapter 11 verse 2. Okay. Mga kapatid, kagahapon, okay na tayo dyan, ha? Inano ko na sa inyo yung tungkol doon sa sinasabi ng 11 Yahweh is the one, isang katawan, 7 spirit at 2 bodies. Okay. Mga mahal kong kapatid, kagahapon, ito papakita ko sa inyo. Kailangan ko na itong tanggalin. Wait. No? This is it. Okay? Ito na. Ayan. Oy, mali pala. O, ayan na siya. Naka-carton na, no? Brand new yan. Okay? Actually, yung mga kapirahan yan, inipon natin yan para dito sa ating gagawin. Bakit? Katulad ng sinasabi ko, meron kasing mga balita ngayon na magkakaroon ng lockdown. Ito po ay gi-confirm ng ating, tapos na tayo doon ha, para hindi tayo malito. Ay, bago ko muna ipagpatuloy, no? May nagtanong sa akin dahil po may napanood sila ng isang video, no? Ng isa ding kapatid natin vlogger that according to her, uulan daw kuno ng dugo. This is Millie Dimin Canoto. Kung sa bagay, no? Ay sinasabi na may mga
may mga hula na hindi pinasusulat. Ngunit para po sa inyong kapanatagan ng inyong loob, hindi po totoo na uulan ng dugo. Uulan ng apoy, pwede po. Pero yung dugo, malabo po yon. Okay? Malabo po yon. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, itong mga nangyayari sa atin ngayon, pagkaingatan ninyo ang inyong mga pananampalataya, hindi kayo madaya. Magsuri kayo sa bawat naririnig ninyo. Kasi nakakaano yung sasabihin na uulan ng dugo. Hindi po totoo na uulan ng dugo. Meron nga pong binigay silang petsa no? Katulad nung nakaraan, December 11, 12, 13. Sabi nila, 3 days darkness. Wala naman po nangyari, 3 days darkness. Pero malaki po ang posibilidad sa year 2028 po ang 3 days darkness. Pinaliwanag ko na yung sinasabi ninyo na this coming February 7, no? Na kung ano-ano, 7 days darkness, no? Pinakita ko na sa inyo, ikaw lang po, amen. Maraming salamat po rin ang nagsugo. Paniwalaan po natin ang talagang karunungan na nagmumula sa kataas-taasan. Wala pong ganon na uulan ng dugo. Uulan ng apoy, pwede pa. Ayan, hindi naman imposible yan. Nangyari naman yan sa panahon ng Sodoma at Gomora Diba? Pero uulan po ng dugo, walang ganon. Pero, yung about sa katubigan, ang mininsay kasi ay malaki ang posibilidad in the right time. Ang dagat ay mawawalan talaga ng alat. Alam nyo ba na sa unang panahon, ang dagat naman talaga, hindi naman talaga maalat yan? Na? At gusto ko na siyang i-reveal, no, na we have the 7 continent of the world. Ano ba talaga? Kasi ang mundo pala natin, isang kontinente lang pala to. Ha? Isang kontinente lang to. Mayroon tong tawag, iisa lang bago naging 7 kontinente. Okay? Ngayon, dito po sa mga pangyayari na ito, ano ang kinalaman dito sa ating mga binasa dito sa implementasyon? Dahil po, dito po sa implementasyon, kaya laging hindi napansin purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. This is me, Lidimin Canuto. Pagdating po talaga ng mga assets na yan, hindi, di ba sinabi ko na ni sa pangalan ko, hindi po nakapangalan sa akin yan. May sikretong pangalan po yan kung kanino ba talaga nakapangalan yan. Sinisigurado ko po sa inyo, hindi po nakapangalan sa akin ang anumang mga global asset na yan. Ngunit, subalit na tapat, ano ang meron sa akin? Authority. Yan lang po. Na itong authority na ito ay hindi ko ito maaring abusuhin. Napakaliwanag ang infinite instruction. Infinite instruction. Ibigay sa lahat ng karapat-dapat ang nararapat, lalo na ang sumusunod sa kalooban ng kataas-taasan. At lalo na sa mga tunay na descendants. Makinig kayo if we're talking about descendants. Okay? Kaya, hindi lang po ito si Lidimin ay tumatayo sa inyo na para sa sarili ko, para sumikat sa inyo, paniwalaan ninyo, alalahan ninyo, wala akong sikta ng simbahan na itinayo, any foundation, any kung ano-ano. Diba? Kung hindi ang pinag-usapan natin yung mga karapatan ninyo. Dahil biblically speaking, ito na, kaya makinig kayo. Makinig. Maliwanag sa Book of Kawikaan, huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ninuno, ni huwag ninyong aagawan ang mga naulila nito sapagkat si Yahweh ang inyong makakalaban. Kaya itong mga kaguluhan na naman na gustong gagawin na naman ng kabilang partido ay Lidimin Canuto declared, still our president is PBBM. At lahat ng sino man ang magswail. Dahil yung mga gusto nyong mangyari, yan ay kalooban lamang ng tao. Sariling mindset lang ng tao. Wala po yan, no? Wala po yan doon sa kalooban ng Panginoon. Ulitin ko, napakaliwanag ang gibasa natin sa Isaiah, no? Ang salita ay napaka-powerful, no? Maliwanag doon, ang salita, pwede kang pumatay, no, sa pamamagitan ng salita na ipinagkaloob sa'yo. Wag naman yung magsalita ka na hindi naman naayon doon, no,
labag na sa kautusan. No? Ang ganda nito sa Isaiah, no? Ngunit kahatulan niya ang buong katwiran, ang mga dukha at ipagtatanggol ang karapatan ng mga kaawa-awa tulad ng pamalo ang kanyang mga salita. Sa hatol niya ay mamamatay ang masasama. Kaya buti na lang itong Google company. No? Kayong mga magrarally na naman kayo. Ha? Pag hindi kayo tumigil, ito lang sabihin ko sa inyo, kung ano ang dikta ng Espiritu, hanggang doon lang ako. This is me, Lidimin Canoto. Still, our president is PBBM. Ha? Anakin ng tinapa. Gusto niyong iupo yung isa? Sarili ninyong panungkala. Ha? Sino ang nasa likod ng pasimuno ng kaguluhan? Ang matanda pa rin. Ha? Yan ang mga katotohanan. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Maliwanag dito ha. Kaya kayo na gustong pabagsakin ang ating pamahalaan. Hindi ang pamahalaan. Hindi lang ang pamahalaan ang gusto niyong pabagsakin. Hindi lang ang pamahalaan ang gusto niyong sirain. Pati ang kalooban ng Panginoon gusto niyong sirain. Hindi na si PBBM ang kalaban ninyo, kundi ang Diyos. Naintindihan ninyo ako? Kaya pag mag-rally pa kayo dyan, sige. At kayo naman ang mga nagrarally, isipin ninyo ha, kung magkaroon ng problema, kung magkaroon ng hulihan, tutulungan ba kayo niyan, ididepensa ba kayo niyan, bibigyan ba kayo ng attorney ng mga yan? Para ipanlaban doon sa korte? No? Muli at muli at muli at muli. Mga mahal na mga kapatid na namumuno mula sa PNP, AFP, mula sa Air Forces, Marines, sa Navy, sa Scout Ranger, lalo na sa Scout Ranger. Protect our country, no? Protektahan natin ang ating bansa laban sa mga taong ito dahil itong mga nangyayari ngayon, alam ko yan, no? May mga ibang mga banyaga na nagsusuporta dyan, no? Ulitin ko, still our president is PBBM. Ha? Sige, maglika pa kayo ng ano dyan. Lika pa kayo. Okay? So, at this time, mga mahal kong kapatid, itong inihanda ko dahil nandyan na yung printer. Okay? Walang release. Okay? Walang release. Ano ang gamit ng printer? Ang kaakibat ng printer, ito po yung kalayaan ng bawat isa sa atin. Ano ang meron sa printer? No? Dahil how can we survive? Na sinasabi ninyo mga kagutom. Nandito po ang pera sa Pilipinas. Pero wala po sa Central Bank. Naintindihan ninyo ako? At dito tayo magkakaalaman ngayon. Kaya ang sabi ko nga sa inyo, magkakaalaman sa 2028. Ang 2028, yan po ang napakalaking posible na magkaroon talaga ng 3 days darkness, totally global shutdown. At hindi ko po yan pwedeng i-claim sa inyong harapan na ako ang nagpag-global reset niyan. Dahil lahat po yan ay nakaprogram na. No, naka-time frame na yan. Ang lolo ko ang naging programmer, hindi ako. Maaring as a sole signatory, yan, babanggitin ko na, Apo sa Talampakan, no? Hindi lang naman ako, kundi kayo din, ay implementor, not programmer, no? Not programmer, kundi implementor. Dahil ang nag-program ng lahat nito, lolo ko. Nagkataon na ako'y naging kaapu-apuhan sa Apo sa Talampakan, no? Ay, syempre, tapos na ang panahon ng mga lolo eh. Kaya nga sabi ni Dr. Rosie Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Okay. Ito, mayroon akong ihahayag sa inyo at talagang masakit ito sa tenga. Mabubwisit talaga yung iba nito sa akin. No? Hindi niyo ba napansin? Itong si Dr. Rosie Rizal, ako lang sabihin ko na sa inyong totoo. Bakit umabot sa kanya
ang bagay na yon, nag-persecute siya. Si Dr. Maliwanag kasi ang sinabi ng banal na sambahin ang iisang Diyos. Ito si Dr. Rosie Rizal, tauhan lang siya ng lolo ko. Yan ang totoo. Katiwala lang siya ng lolo ko. Pero, hinayaan niya na ang iba't ibang panig ng buong daigdig ay gawan siya ng rebulto at halos sambahin siya. Doon nagalit ang lolo ko. Naintindihan ninyo ko? Kaya nagalit ang lolo ko. Kaya dumating sa point na, di ba? Hanggang i-persecute siya. Talaga tong lolo ko, no? Kasi ang lolo ko nga, hindi nga nagpasamba sa sarili niya eh. Hoy, mga ibang Illuminati, makinig kayo. Ito na ngayon. Si FEM, no? Actually, the FEM, alam naman natin na may 7 clone, no? Yung pang-8, may tuturing pa rin yung na clone kasi ang FEM, the real FEM in the programmer as a programmer, this is me, Lidiming Canuto, hindi po yan Ferdinand Idralin Marcos. Hindi po yan Ferdinand Idralin Marcos. Pero FEM po yan. Naintindihan ninyo ko? Ay nako, nakakaiba ito. Ulitin ko. Alam naman natin na mayroong 7 clone na tinatawag, pero maging ang pang-8 na original na naging yung sa presidente natin, clone pa rin yun. No, parang kumbaga sa Xerox hard copy. No? Kumbaga sa Xerox colored. No, pero Xerox pa rin yun dahil ang tunay na FEM, hindi po yan Ferdinand Idralin Marcos, pero FEM pa rin po yan. Naintindihan ninyo ako? Ganun po. Bakit po nagalit ang lolo ko kay FEM? No? Si FEM, nagalit din siya kay FEM. Bakit? Nagpatawag siyang apo. Ulitin ko, nagpatawag siyang apo. Dahil if we are talking about the spiritual, huwag kayong gumamit ng apo. Bakit? Apo means the alpha power omega. Mula pa sa simula. Ngayon, yung ibang spiritual, I'm so sorry, no? Pero kailangan kong sabihin to kahit masakit ito eh. No? Kahit alam ko maraming magagalit sa akin to. Mga other apos, especially in the sacrifice ballot, no? It is the right time to, para ituwid natin ito eh. No? Because apo, in biblical, yung kaganina, kahit anuman ang tawag, mula doon sa sinasabing isang katawan, 2 bodies, 7 spirit, iisa pa rin siya. Nag-iisang Diyos pa rin siya. No? Siya ang pasimula dahil sa walang hanggang kapangyarihan niya. Ano yung kapangyarihan niya? Ang salita niya. Napakaliwanag. Ano yung kapangyarihan? Salita. Yun ang kapangyarihan ng salita. Mula sa simula. Dahil sa walang hanggang kapangyarihan niya, ito yung salita niya. Hanggang huli, siya at siya pa rin. No? Kaya itong ginagawa ko, siya pa rin. Bakit? Wala po akong giprogram. Kumbaga, ako lang po ay as a part of the servant to implement the program. Pero hindi po akong programmer. Dahil ang programmer, ang lolo ko, hindi po ako. Iba yung identity ng lolo ko, iba yung sa akin, pero iisa lang ang pinag-usapan, yung program. Naintindihan niyo ba ako? Sana naintindihan niyo ako. Hindi ba basta magngawa, no? Okay. Sino pa? Pangulong Duterte. Bakit humantong siya sa ganitong bagay? Bakit? Si Pangulong Duterte, parang si Haring Saul yan eh, napag-utusan din. Patayin, no? Patayin. Ang mga, alam niyo na, pero ang ginawa niya, namili siya eh. No? Yung sa mababa lang. Yung sa mababa lang. Yung mga ultimo lang. Pero yung mga big time na mga drug lord, wala naman siyang... Na-notice nyo ba? Tapos ang dating sa mga tao, sinasamba sila. Sinasamba sila ng mga tao, talagang hinangaan, inidulo sila ng mga tao.
Diyan nagalit ang lulo ko, kaya sa panahon ngayon ni PBBM, sana mahal na Pangulong PBBM, hindi ka magbago, straightforward ka. Alam niyo si mahal na PBBM, hindi ako makapolitiko dahil hindi naman ako politician Kahit sino naman ang nakaupo, kung nakitaan ko naman na ganito katulad ng ating mahal na presidente, bakit hindi ko susuportahan? Naintindihan ninyo ako? Dating Pangulong Duterte, sinabi ko na sa inyo, kaya nga sabi ko, pag nabuksan itong account ni Sara sa mga current account na ito, about sa mga account na ito, magbubukingan. Sinisigurado ko yan sa inyo, lalabas doon ang tungkol sa DPWH. Sinisigurado ko sa inyo yan. Kaya magandang laban to Hindi ako sa galit sa mga Duterte. Ang katarungan, ang katotohanan ang pinag-usapan natin dito. Wala akong personal na galit sa mga Duterte. Okay? Yung katotohanan lang sa akin. Unlike kay PBBM, abangan nyo ito dahil dyan ninyo makikita, walang kadugo, walang kapatid sa kapatid. Nabalitaan lang na may sakit si PBBM. Wow atat na atat kayo. Baka mauna pa kayo kay PBBM. Ulitin ko. Yung mga nagpasimuno ng mga nasa likod ng mga rally-rally na yan, dahil inaano naman ngayon yung health ni PBBM. Oy, this is Melody Mincanuto, huwag kayo magbiro dyan. Baka gusto nyo, baka mamaya kayo pang mauna kay PBBM. Pag sure kayo dyan. Alalahanin nyo, words is power. At ito na. Libak, makinig kayo. Total, napakaliwanag yung sinabi dito sa banal na islat na ito. Meron akong panawagan dyan sa Libak. Alam nyo, no? Itong mga paglilindol na yan, may kinalaman pa rin sa mga mina-mina na yan. Okay? Kagabi nga lang, kausap ko yung isang kapatid Nandoon ako nung naglindol doon. Nagmina kasi kami doon. Proud pa siya. Diba? Diba? Meron akong mensahe sa inyo dyan, taga-Libak. Dahil ang mga kaninunuan dyan ay galit sila sa mga pinaggagawa ninyo. Dahil itong iba nating mga descendants, nabahira na rin ito ng pamumulitika mga utak. Kaya diritsahan tayo Yung mga dato o yung mga sultan, mahiya naman kayo sa sarili ninyo kung naging sultan kayo, naging dato kayo sa pamumulitika. Dahil ang tunay na sultan, ang tunay na dato, hindi po yan naging dato at naging sultan sa pamumulitika. Panindigan at prinsipyo ang pagiging dato at pagiging sultan. Hindi po para sa politika. Naintindihan ninyo ako? Kaya yung Libak na yan, hanggat hindi po yan, riritwalan ng tunay na descendants ng Dato Piang ang area na yan. Kasi yung area nyo na yan, sa Dato Piang po yan, naka-record. Naintindihan ninyo ako? Ay pasensya tayo, Ito, pinamiminsahe lang sa inyo. Wala akong kinikilingan dito. Sabi ko nga sa isang kapatid, okay na rin yun, at least paraan na rin siguro ni Allah yan para itong mga taong ito. Mga nagsusultan-sultan at mga nagdato-datuan, huwag kayong magagalit sa akin. Lalo na yung ginawa na nagpakilala sa inyong hari at saka mga reyna. Ang pagiging dato at ang pagiging sultan ay hindi sa pamamagitan ng kapirahan, kundi prinsipyo at panindigan at nananalay tayo sa dugo, hindi dahil sa pera-pera na yan. Kala nyo Pangbusungin kayo niyan. Maliwanag ang nakasaad sa banal na espiritu. Huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ninuno. Huwag ninyong pag-aagawan ang mga naulila nito sapagkat si Allah ang inyong makakalaban. Ibabalik lahat ng kayamanang matagalan niyang ipinagkaloob sa ating mga ninuno at tayo yon na mga soul descendants, soul signatory, mga apo sa talampakan, no? Ang soul na pinag-usapan dito is apo sa talampakan. Kaya sabi ni Dr. Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Naintindihan niyo ba ako? Yung printer, pakita ninyo. Alam po ng Malacanang
no? Tingnan mo si Donald Trump. Matigas talagang ulo mo, ha? Quantum financial system talaga kayo, ha? Kahit anong yung mga sinasabi niyo dyan. No? Iisa lang ang dapat iiral sa atin lahat. At yung sinasabi ng iba na si Donald Trump kuno ay may sinabi ng isang kapatid, ano ba yung sinabi niya? Nasabi ko sa kanya, anak ka ng tinapa. Proud na proud ka magsalita sa akin that ikaw ay isang opiryan. Bakit ka humahanga ng tao na yan? Abraham Accord ay sinisigurado ko sa inyo, yan din ang magpabagsak sa kanya, the Abraham Accord. And this is me, Didimin Canoto. Abraham Accord, yan din ang magpabagsak sa kanya. Dahil hindi ang programa ng tao masusunod, kundi programa ng Diyos. Ano yung programa ng Diyos? Maliwanag nga, pag-ibig, ang karapatan, no? No? Hay nako, talaga lang. Ngayon, January 7, December 10, hanggang itong katapusan ng 2026, sige, implement ninyo ang QFS ninyo. Implement ninyo. Yung sinasabi nyong para ito sa madali ang transaksyon, no. 2028 is mandatory. Mandatory po yan para tatakan blues ng 666 sa 2028. Kung hindi po mangyari ang kalooban ng Panginoon. Ang tanong, papayag kaya ang Apo na hindi ma-implement yan? Ayun na yung printer, oh. Yung mga AI na yan, yung sinasabi ninyo ng mga digmaan ng mga AI, alalahanin nyo, yung mga robot na yan, nakaprogram yan, isang push the button lang yan, lahat yan, no? Patay si AI robot. Kaya kayo, ito ang sasabihin ko sa inyo. Mabuti pa yung hindi alam ang katotohanan kaysa alam ang katotohanan tumalikod. No? Ako, wala naman akong sikta na inano sa inyo eh. Walang Jesus Christ. Jesus, no? Mga ano yan. Ang Christ, ang nagpasimuno niyan, ang Roman Empire. Pero wala po talagang Christ. Hindi po Christ ang karugtong ng Jesus. Ha? Maging si Jesus nga, Illuminati eh. Ha? Naintindihan niyo ba ako? Si Lolo nga yan eh. Illuminati nga yan eh. Akala niyo si Jesus hindi siya, no? Illuminati si Jesus, baka akala niyo. Sa ibang mga katulad niya, mga Yahawashi, makinig nga kayo mga ng mga Yahawashi. Dali lang ha, sandali lang. Ang Yahawashi, kung totoosin, alam nyo to eh. Ayan o. Look at this. Alam nyo to, mga gumaganap ng mga nag-ano ng Yahawashi. Kung napansin nyo, of course, this is the star. Itong may parang rays, that is the sun. Itong pinakamaliit, that is the symbol of Nazi. Nakikita nyo ba yan? Nazi po yan. Itong pinakamaliit. Pag sinabi nating Nazi, pumapasok sa utak, that is Germany. No? Pero, ang sign na pala yan is sign of reptilian, sign of alien. Okay? Naintindihan ninyo ako? Alam nyo to eh. Mayahawa mga kahit ano bang pagtatalo-talo natin. Si Jesus ay binigyan pa rin siya ng authority para mamuno sa mundo. Para pamunuan tayong lahat. But it doesn't mean that He is our God.
no? He is our God. Meron pa rin siya nga di ba? Kaya sabi ko sa iba, wag ninyong lituhin ang mga utak ninyo. Simple lang. Mabuti o masama, pinahintulutan ng kataas-taasan. Binigyan tayo ng kalayaan, pero anuman ang kalayaan na yan, mabuti o masama, nasa atin kung paano tayo mamili, pero iisa pa rin ang patutunguhan. Darating pa rin ang araw na tayo ay haharap sa Judgment Day. Violeta Katabay, good morning ma'am. Lidimin po rin ang nagsugin niya mga sunugo. Salamat po sa mga malinaw na paliwanag ninyo sa mga bagay-bagay na nangyayari. Maraming salamat po kay Celso Forbes. No, maraming salamat kay Oscar Dante, kay Cora Mahumok. Sino pa? Kay Betty Anoran, kang Xavier Atienza, Amelia Pulgo. O yung mga tila ninyong pula, ginagawa ko yan ha. Wag niyo, yung brown, ginagawa ko yan. Medyo ano lang talaga, ngarag talaga, kaya nga nagpasalamat lang ako, yung ubo ko medyo okay na kasi tinutungga ko yung yung Robitussin. Tinutungga ko ba? Tunggain ko nga. Hindi. Pero napansin ko, tinutungga ko parang maya-maya inaantok ako, na-overdose yata ako. Kasi gusto ko lang talagang nakapagbigay talaga sa inyo ng hatid, no? Sa umagang ito, sana maliwanag sa inyo, no? Or pagsisikapan pa ni Lidimin kung hindi pa maliwanag talaga sa inyo, okay? Antichrist ako, Lidimin. Ay, salamat mong. Grabe ang lihim. Yes, at least unti-unti na, no? Nagpapasalamat ako, pero gusto ko laliliwanagin sa iba na hindi po dahil sa sinabi nating ako, katulad ni Alma, Antichrist ako ay minamasama po natin si Jesus. Nagpasalamat pa rin tayo. Ang papel ni Jesus na morning star, no? Lilituhin niya ang mga tao. Ililito niya kasi in the Bible, no? Kung babasahin mo, ang tulad nito, love your enemy. Tapos may nakasara din dito na huwag kang makipagkaibigan sa mga mainit ng ulo. Lumayo ka sa mga ganito. Yung mga tipong ganon. Kaya saan ka pupunta doon? Di ba? Pero ngunit subalit datapwat, kung makilala mo na talaga ang tunay na Jesus Christ, ito na yon, sambahin natin ang iisang Diyos. Pero nagpasalamat tayo kay Jesus. Bakit? Nagpasalamat tayo kay Jesus. Bakit? Di ba tayo may mga bagay na hindi natin masabi na ay mali pala kung hindi natin nagawa. Tama? Kaya negative, positive, magkasama po talaga yan. At nagpasalamat ako kay Jesus. Actually po, wala naman talagang Jesus. Wala naman talagang Jesus. Sa Bible kasi, sa Jesus is the prophet, no? Sa Muslim is si Esau. Tama ba? No? Mahal, tama ba si Jesus, si Esau? Ha? Ano? Nabi Aisa. Nagpapaturo pa ako sa sawa ko. Tama ba? Nabi Aisa? Propeta. No, yung Jesus kasi, dinagdaga naman itong Roman Empire, pero wala po talagang Christ. Yung Christ na yan, si Constantine yata yung nagpasimuno niyan, kaya wala pong Christ. Pero meron pong karugtong, instead na Christ, meron pong lihim na karugtong ng Jesus na yan. In the right time, i-reveal ko niyan, ano ba talagang tunay na yung DNA niyan, yung mukha niyan, yung pinapakita nila ngayon, layo kaya. Yung pinakita ni Elon Musk, yon, medyo malapit-lapit doon. Ha? Yun po yun. Okay? So, mga mahal kong kapatid, simple lang. Meron pa pala akong sa inyo. Yung sinasabi nilang lockdown, oh my God, matagal na nilang sinasabi lockdown. Ito kasing lockdown na chismis. This is Milidimin Kanuto. Ayon doon sa kagustuhan ng tao, magla-lockdown. This is Milidimin Kanuto.
Huwag ninyong hayaan na ang mga utak ninyo ang ma-lockdown nila. Wala pong lockdown para sa akin. Ha? Anong ila-lockdown nyo? Wala nang pondo ang United Nations, wala nang pondo ang World Bank, wala nang pondo ang IMF, ang Federal, ang Pentagon. No? Walang mga pondo. Bakit? Ang dalawang missing link. Kailangan mahanap yan. Kailangan makakilos ang dalawang missing link. Naiintindihan nyo ba ako? Kaya yung pera na sinasabi ninyo, ano yung nanakawin ng Central Bank? Wala namang na-release dyan. Pero ang pera, nandito na sa atin. Nandito na sa bayan natin, nandito na sa bansa. Kaya, yung printer, maraming salamat, no, sa mga tumutulong, no? Maraming salamat sa mga tumutulong at sa mga tutulong pa dahil in-upgrade natin yung kailanganin kasi inipon yun inipon yung mga pera. At least nakikita ninyo na talagang ayan ang pinatutunguhan, no? Kasi inipon-ipon yung pera eh. Ang printer natin ay yung ano natin, yung ano na lang, yung isa pa, no? Kasi meron akong ginagamit na secret, ano ko yun eh, yung tinulungan tayo ng isang kapatid. Isang ano yun, hindi nyo nakikita yun sa akin na ginagamit ko kasi for exclusive lang yun. Okay? Hindi rin biro tong trabaho na to ah. Kaya nagpapasalamat ako sa mga pinapadala ninyong kape. Oy, salamat nga pala, no? Dito, oh. Ito po ay gawa sa Roscas. Ano to? Marnas Delicacies, Roscas. Ito po ay matatagpuan sa Jose Real Street, Sawang, Carigara, Leyte. No? Masarap po siya. No? Salamat nga pala sa nagpadala nito. No? Thank you so much. Sa mga nagpapadala sa akin ng pangkape ko, salamat talaga. Sa nagpadala sa akin, pambili ko ng Sustagen. Maraming salamat. Ay, Diyos ko, kung alam nyo lang. No? Kaya, ayaw kong masayang yung mga ano ninyo sa akin. Kasi yung sasabihin ng iba, ng scammer, Diyos ko, asawa na ako dyan. Kasi kung scammer nyo lang pag-usapan, di na lang ako mag-ano. Buti mo nga, tuyo, gani nga, na tuyo, nagtsatsaga nga ako mag-repack ng tuyo. At thank you so much kay madam, no? Siya man nagbigay sa akin ng puhunan para magtindahan kasi talagang God is good. Talagang Apo, alam kong may magagawa si Apo kung tayo'y magtatapat sa inyo lahat ng mga kapatid na ginamit ng Panginoon para sa mission na ito, hindi biro. Pero wag naman yung katulad ng iba, multimo pag-aaral ng anak, iaasan ninyo sa mga tao. Maawa naman kayo sa mga member nyo, oy! No? Maawa naman kayo, multimo pag-aaral, mga kapritsuhan sa buhay, mga personal na mga bisyo sa buhay, ay yung iba sila pa nagbibigay doon sa mga nagsasabing mga ganito, ganyan, may mga hawak ng gulbo. Ay, pag-sure kayo dyan. No? Didimin nga, magkapal-kapal pa nga ang mukha ko sa inyo, no? La. Pero, nagtatrabaho naman po, no? Kaya sabi ko siya, kahit po na tuyo, pinagtsatsagaan ko yan eh. No? Hindi tayo katulad ng iba. Kung may ano pa talaga, yan, nagbubukid. Ganon. Hindi yung ganon na parang katulad ng iba na, oh my God, multi mo mga bisyo ninyo, ang mga member ninyo ang kawawa. Ha? Dito po, hindi po totoo ang release na yan na bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng milyon-milyon. Katakot naman kayo. Wala po sa programa ng lulo ko yan. Ako na po magsasabi sa inyo. Hindi po ganyan ang programa ng lulo ko. Kaya yung sinasabi niyong humanitarian, kay Lady Min, hindi po humanitarian. Ha! Hindi ko to sasabihin dahil si Trying Hard Copycat, gagayahin na naman ito. Hindi po humanitarian ang gagawin ni Lady Min para sa inyo. Pero, ngunit, subalit, datapat. Sabi ko nga sa mga kasama ko kagabi, huwag ninyong sasabihin ano ang gagawin natin sa ating mga mahal na kapatid. Hindi po humanitarian. Intindihan nyo?
Kasi, ang humanitarian, kung sino lang yung aanib sa iyo, yun lang ang tutulungan mo. Yun lang ang papaboran mo. Kaya hindi po humanitarian ang ating i-implement. Dahil sa totoo lang, ang programa ng lolo ko ay hindi po talaga humanitarian. Itong mga kuribang na ito, World Bank, IMF, Federal, Pentagon, at saka yung iba pang mga, pati itong mga nagtayuan ng mga religion, humanitarian. Wala pong humanitarian. Ang programa ng lolo ko, hindi po humanitarian. Naintindihan niyo ba ako? Hindi po humanitarian ang programa ng lolo ko. Kaya tingnan niyo, kahit anong gagawin niyo, walang nangyari. Dahil hindi yan ang kaloob ng lolo ko, humanitarian, hindi po yan. Trying hard copycat. Sus ko naman. Siguro malilito ng utak nito, no? Sa programa po ng lolo ko, wala pong humanitarian. Naintindihan ninyo ako. Unang narinig nyo kay Lidimit kasi papunta rin naman tayo doon eh. Wala pong humanitarian. Walay. Dahil ang humanitarian, kung sino lang yung kaalyansa mo, yun lang ang tutulungan mo. Naintindihan nyo ako? Ang tunay na programa ng lolo ko ay hindi po humanitarian. Yan. Isa na naman itong kalihim-lihiman na sikreto ng programa ng lolo ko. Ulitin ko, ang humanitarian project na sinasabi nyo is not the program of my lolo. The humanitarian project. Dahil sa humanitarian na yan, marami po ang nasira ang mga buhay dito. Kaya nung ako'y itinanong ng Fed, where is your project feasibilities? Bakit ako gagawa ng project feasibilities na meron ng mga project yan na ginawa ang lolo ko? Ibig sabihin, yung original na plano ng lolo ko, tatakpan ko? Kaya yan ang mga nangyayari ngayon. Doon sa programa ng lolo ko, ang isang tinatawag na halimbawa sa mga structural, pero nakasama doon mga structural, educational, no? Pero hindi po humanitarian ang tawag doon. Pinalitan kasi ito ng mga kurimaw na pinagkatiwalaan ng aking lolo dahil ang gusto nila, ang mga tao magaganon sa kanila. Tinabunan kung ano yung totoong program. Kaya sa mga Rizalista, huwag kayong magagalit sa akin. Doon nagalit ang lolo ko kay Jose Rizal. Bakit? 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 Dahil hinayaan ni Dr. Jose Rizal na kahit saan panig ng buong mundo, nandoon ang kanyang ribulto. Eh lolo ko nga, hindi nga nagpagawa ng ribulto eh. Ay. Si FEM, itong alam nyo na, sasabihin ko na sa inyo, the real FEM is my lolo, but not Ferdinand Edralin Marcos Sr. Nunca! Never! But that is the FEM. But it is not the Ferdinand Edralin Marcos. Sad to say, I'm so sorry. Ha? Baliw si Lidimin, oh. Baliw! Ito yung resulta bang sa pagiging anti-Kristo. Mga kalihim-lihiman. Alahanin ninyo ang nakapropesya. Muling tatayo at titindig ang lahi ni Haring David from the Lion of Judah. Oh. Ay, ambot sa inyo. Yun yung lolo ko, si FEM. Hindi ko siya tatay. Lolo ko siya. Naintindihan niyo ako? But that is not Ferdinand Edralin Marcos. Hindi po. Pero FEM siya. Ha? Hay, nako talaga lang. Ganito yan, no? Para maintindihan ninyo. Minsan kasi sa atin, pag i-abbreviation natin yan, like for example, no? Kaya minsan, pag kumuha ka ng DTI,
kailangan tatlo ang nakahandang pangalan mo dahil minsan may kapariha ka, tama. If EM. Okay, just wait. Just wait. If EM. The real if EM. Meron pong meaning yan. Okay? That is my lolo. May lolo ko yan. Okay? Ang if EM po na sinasabi sa political, ha? This is Ferdinand Idralin, alam naman natin to, Marcos. Itong Ferdinand Idralin Marcos, yung original ha, yung sa political ito ha, hindi dito. Gumawa siya ng 7 clone. Oh, meron siya tinatawag na 7 clone. Alam naman natin yan. Okay? Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Itong 7 clone na ito, meron silang tinatawag, kumbaga sa, ano to is hard copy. No? Si Ferdinand Idralin Marcos, ito po yung tinatawag na sa political na FEM. But the real FEM, no? Ay hindi po yan sa political, sa spiritual po yan. And spiritual, that is the spiritual wonder boy. Ang tunay na FEM. Kaya may lumalabas na si FEM is spiritual wonder boy. Dito po siya. Ito kasi sa political. Ito kasi, no? Ito kasi, ulitin ko ha, the real FEM is Ferdinand. Ang lolo ko na FEM ay hindi po yan Ferdinand Idralin Marcos. May meaning po yung FEM na yan. Okay? Darating tayo dyan. Ang lolo ko, never gumawa yan ng dokumento na gawa sa makinarya. Ang lolo ko, lahat ng dokumento gawa sa sulat kamay. With matching secret cell. Okay? Naintindihan ninyo ko? Kaya, pagdating dito, at mga dito na nagpakilalang mga anak ng mga clone, what is your personality? What is your dignity? What is your capability para mag-claim kayo? Kasi pagdating ho dito, blood DNA ang pinag-usapan. Naintindihan ninyo ako? Naintindihan niyo ba ako? Ulitin ko! The real my lolo is never gumawa ng dokumento yan na gawa sa computer. Sulat kamay po yan. And that sulat kamay ay napunta sa soul. Sa soul. Sabihin natin soul signatory. Apo sa talampakan. Yan po ang meaning ng soul signatory. Apo sa talampakan. Soul, ibig sabihin talampakan. Naintindihan niyo pa ako? Hindi po yung sabing soul na iisa. Kasi sa totoo lang, ang gulo-gulo ng sulat ko, sinadya ko yan para mga trying hard kupikat. Naintindihan niyo na to ha? Ito, nireveal ko sa inyo. The real FEM, that is a spiritual wonder boy. Yun yung lolo ko. Ang lolo ko, never gumawa ng mga dokumento yan. Nagawa sa mga makinarya. Gawa po talaga yan sa sulat kamay niya with matching seal. Ay, kabuang lang talagang lidimin. Hindi yan kabuang, totoo yan. Papunta na tayo doon. Kaya nung ako'y pumunta ng bangko, hinanapan ako ng tinatawag na mga business permit. Anong business permit? I can provide the source of origin of the money where it's from. Diyan, naka-English tuloy si lidimin, wala sa oras. Practice giday, lidimin. Okay? Ganon. Okay, ganon. Sarap na. Opo, naintindihan po kita. Maraming yes, teacher, ma'am, lidimin. Naintindihan. Ulitin ko ha. Ang real FEM, that is my lolo. Yan si spiritual wonder boy, si SW. Hindi yung matanda na walang suklay ha. Hindi yan. Ang lolo ko never gumamit, never yan gumawa ng dokumento na gawa sa computer. Sulat kamay talaga yan.
mayroon siyang ginagamit na shield. Naintindihan ninyo ako? At itong FEM na ito, oh my God, i-reveal ko na. Muslim po yan. Lagi. Muslim ang totoong FEM. Anong klaseng Muslim? Dito ko ngayon tausug. Ngayon, dahil sa mga pagbabago ng panahon, dahil sa Muslim talaga, kailangan, Muslim ang pangasawa mo. Ewan ko, dahil sa totoo lang, dahil syempre, ano yan behave student, prepare the quiz. The real FEM, the spiritual wonder boy, Muslim po yan, tausog po yan. Kaya ngayon, naintindihan ko na ang sarili ko. Noon pa man, ayan, naririnig ako ng anak ko. Noon pa man, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bakit pangarap ko ang magkaroon ng asawa na Muslim? In fairness, sa tatay ng mga junakis ko is, inoperan ako ng kasal, but hindi ko feel, no? Dahil ito pala yung tinatawag na dugong nananalaytay. Kaya napasalamat ako sa asawa ko na pangasawa ko to, no? Kung totoosin, never silang nag-claim at wala po talaga siyang sinabi sa akin sa kanila. Kaya lang one time, nung pumunta ko sa kanila, may nakita ako. Sabi ko, bakit meron kayong ganyan? Sabi ko, that is the symbol of Bulkiya, the original Bulkiya. No? Nagulat sila sa akin. Paano ko nalaman? Ako naman, salit na sila ang magkwento. Ako ang nagkwento. Mga at kaya kong patunayan lahat ng sinasabi ko. Alam niyo ba na yung FEM na yan? Ayan, inihayag ko na sa inyo. Dugong tausog ang tunay na FEM. The spiritual wonder boy ay dugong tausog. Kaya, sino ba nagpasimuno ng mga ano na ito? No? Naintindihan nyo ba ako? Alam nyo ba na ang piso is not our currency? Ang piso po ay currency po yan nila King Philip. Naintindihan nyo pa ako ng Spain. Ang piso po ay hindi po currency yan natin ng Maharlika. Tapos kayo dyan? Ang dami, no? Ang daming kalihim-lihiman. Sana may natutunan. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Huwag kayong magmalaki sa akin. Wag kayong magmalaki kay Lady May na kayo ay mga descendants ng ganito. Kung hangang-hanga kayo sa mga banyaga at hindi kayo tumatayo, tumitindig para ipaglaban ang karapatan natin. Bilang tayo dito sa ating bansa, sa lupa na ating inaapakan. Kaya makakita ako ng mga kababayan, pag makaano lang ng mga foreigner, kala mo kung sino, sarap yung panghampalusin. Sarili nating bayan, nagpapali natin. Kaya galit ako sa mga land grabber. Kaya yung Dupax na yan na nangyari, putya. Pag ganun ko, ang may-ari, United Kingdom ng Vogel Mining Corporation. Mga lintian, taga London kayo, uwi kayo sa London. Bakit dito kayo manira ng kalikasan namin? Ganyan si Lidimin. Kaya nagpasalamat ako sa mahal na Pangulo. Yan mga mapagmataas. Yes, kapatid. No? Utragis. Sarili nating bayan. The Vogel Mining Corporation ang nasa likod is United Kingdom. Hindi ninyo may tatago kay Lidimin ang katotohanan. Kayong mga nagsinasabing ng mga small scale ng mga mining, wala na pong dapat miminahin pa. Lahat nakaprogram na.
Hindi nyo ba naisip nung mga nakaraan uso magbigay kayo ng mga lapida, ng mga inventory list ng mga bankers dahil redemption ang US Treasury? Anong mga pinagsasabi ninyo? Ha? Because the real redeemer, tayo yun dito sa Maharlika Nation. Tayo ang tunay na redeemer. Hindi sila. Naintindihan ninyo ako? Hindi sila ang redeemer, tayo yun. Naintindihan niyo ako? Tayo. Meron akong TikTok ngayon na inilabas. In-upload ko kayo na pero mukhang hindi na-upload. Abangan nyo to. Ha? Malinaw na malinaw po sa akin ang iyong pinahayag sa amin, kapatid Impress. Maraming salamat. Okay? Ganyan si Lidimin, makarami ng kape. In fairness ha, ang mahal ng laptop, 48,000. Pero sulit. Kaya kagahapon, yung printer, thank you so much po talaga. Maghanda-handa ang taga-bangko nito. I-reactivate natin yan. Huwag natin hayaan na abutin pa sa tinatawag na mandatory. No? Yung mga IMF na yan, totoo naman yun, United Nations, wala ng pondo. Wala na. Hindi nga bulok, hindi nga buang, hindi gago yung lolo ko, hindi bobo. Ganun katalinong lolo ko. Nalala ko noon ang sabi ng Kuya Emmanuel. Kasi si Lidimin, tanga-tanga din naman talaga. Wala nga, hindi nga ako interesado. Sabi ko, sa dami ng kayamanan na yan, baka naman hindi ko malayan, manakawan ako. Ang sagot ng lolo, tagai ko. Ana, ang alin ba? Ito liliwanagin ko lang. Alam nyo, yung mga pitong Marcos, gumanap din naman ng mga yon. Alalahanin ninyo ha, mabuti o masama, pinahintulutan ng Panginoon. Gumanap din naman ngayon. Alam niyo kung sino mga mayayabang? Itong mga tagapagmana nila, yung iba. Ha? Hindi nyo nga iniisip ang hirap ng ginawa ng mga ninuno ninyo eh. Hindi nyo nga iniisip yung mga kamatayan na hinaharap nila. Dahil gumanap din talagang 7 FM. Yung sa political na FM ha. Tapos yung iba, makaano lang. Hoy, pag-sure kayo. Pero bali-balik ta rin man, hindi mapagkaila. Hindi mapagkaila na ang mga pinag-uusapan natin, kung tutusin, para naman din sa atin lahat yan eh. No? Alam naman ipang-tapon ko kayo, no? Hindi naman pwede yun. Buhay yan eh, may buhay yan eh. Di ba? Pero, susunod lang talaga ako kung anong nakasaad. Hindi ako pwedeng lumagpas doon. Yan ang naalala ko, yung mga sinasabi ng mga old folks na ang bagong generation ay mabubuhay sa mga makakasilaw na mga bagay para sa kasakiman upang maging mapagmataas, mapanglait sa mga taong ano yon? May hirap. Sino ang tagapagmana? I love that. Sinabi ko na sa inyo, ay, Lidimin Canuto, total, maraming nagkana, ako tagapagmana. Prangkahan tayo, kung sino ang makapagbukas, siya ang tagapagmana. Tagapagmana para sa atin lahat. Magkakalaman tayo 2028. Everybody's welcome. Maging si Lidimin hanggang ngayon ay sinungaling. Ako na nagsasabi sa inyo, hanggat hindi magawa ni Lidimin ang trabaho niya, wala akong pinagkaiba dyan sa mga nagsasabing kung ano mga pinagsasabi. Sinungaling pa rin si Lidimin. Yan, hindi ako nagpabanal-banalan sa inyo. Ha? Maanghang ipikasin? Ulitin ko! Hindi ko inexempted si Lidimin. Maging si Lidimin hanggang sa kasalukuyan ay sinungaling sa inyong lahat ng harapan.
hanggat walang napapatunayan. Ha? But si Lady Men, never ako. Si Lady Men, never ako. Maging itong mga kasamahan ko na nandito, never kong pinaramdam na ako'y mas mataas sa kanila, kaya sinisilbihan nila ako. Never. Mas ikakarangal ko na ako magsilbi sa kanila. Ha? Mamaya ka na tumawag, kuya, at naka-FB live pa ako. Hanggat walang implementasyon na nagaganap, hanggat hindi maisalba ang lahat ng ating kalagayan, lahat ay sinungaling. Huwag kayo magbanal-banalan sa akin. Ha? Nabi ko na sa inyo. Iisa lang ang nais ko. Mula dito hanggang dito, alam niya lahat ng aking ginagawa. Lahat ng aking ginagawa ay upang mabigyan ng kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian ang nag-iisang Alpha Power Omega, hindi upang ang mabigyan ay ang sarili. Intindihan niyo ko? Sa inyahayag ko sa umagang ito, the real FEM is dugong Muslim po yan. The real FEM. Sultan po yan. Yan po yan. Ha? Mga kalihim-lihiman. Ha? Paano nag-umpisa itong mga naglipana na mga gold bullion certificate? Ang ating Bangko Sentral, kahit mag-research kayo, that is Il Banco Espanyol de Isabela II. Ha? Yan ang tunay na pangalan ng bangko natin. Pero, ngunit, subalit datapwat, si Queen Isabella, hindi naman niya, parang ganito lang yun, no? Kahit kadugo niya sila, actually, magkakabloodline yan, no? Iba-iba kasi ang karakter ng tao. Kasi nga, di ba, ang tao may dalawang pinagmulan, the seed of the serpent and the seed of the womb. Tama? Si Lola Isabel, mahabang kwento to eh. Si Queen Isabella II, siya po ang founder kung bakit nagkaroon ng mga shifting kung tawagin. Dahil sa ating bansa, 4 lang po ang shifting. From the north, east, west, south, shifting. Natural, ang mga shifting na yan, gumawa din po sila ng mga leader nila. Kaya ako'y nalulungkot sa NCIP. Bakit? Dapat niyan, hindi kayo mag-issue ng Certificate of Ancestral Domain Titles. Ang dapat mo niyan, nangungo na ako, Certificate of Ancestral Domain Rights, karapatan. Ano ba ibig sabihin yung title? No? Kasi may titulo bilang Miss Universe, Miss Earth, no? Title po as a shifting. Na dapat dyan sa mga ancestral domain shifting. Kaya bakit may mga clan-clan? Dahil ginulo ng isang tao ang programa. Kaya sa totoo lang, wala naman ho talagang pinimigay na lupa si FEM, yung politisyan na FEM. Ang sinabi niya doon sa kanyang kasulatan, dahil maging noon ay nagkaroon din ito ng, noon pa man, ay maging ang iba't ibang tribo ay nagkakaroon din talaga ng mga misunderstanding. Ang nakaigil lang nung unang panahon, hindi uso ang demandahan. Ang mag-uusap lang, dato sa dato. Ha? Kung nagkasala ang tauhan niya, ipapatawag yon. At ang magparusa sa kanila, ang kanilang dato, hindi po uso ang demandahan noon. Ngayon, dahil pasukan tayo ng geopolitics, kaya ito na ngayon ang nangyari. Kawawang pobre, pag walang pera, kahit nasa katotohanan, kahit walang mali, ayan na.
Ay hindi nyo napansin, ang nagnakaw ng gatas, ang nagnakaw ng sardinas, nahatulan agad. Pero mga punyeta na mga kurakot dyan, mga animalis kayo, ayaan nyo, kahit kabilang buhay kayo, may maniningil sa inyo, tandaan nyo itong sinasabi ko sa inyo. Ma'am, ang title ng tita mo na siya ang may-ari ng entire universe. Oh, si tita natin yon. Okay? So this time, masakit, alam ko, para sa iba, kayabangan ito, kayabangan, kahangalan, mapait, mapakla, maanghang. Pero ganun po talaga ang katotohanan. Hindi ito natatanggap ng basta-basta. Ngayon, kung balak ninyo kong patayin, para niyo na rin pinatay ang susunod ninyong mga henerasyon. Hayaan muna ninyo ako magtrabaho para sa ating lahat. Ang mamuhay tayo ng kapayapaan. Ang mamuhay tayo ng matiwasay, malaya. Na walang mag-aalipin sa atin. Kasi lahi ang pinagmulan eh. Kahit na mga pasaway kayo, lahi pa rin naman, kalahi pa rin namin kayo. Hindi yun ang hindi mababago. Nandun pa rin ang mga dugong na nananalitay sa atin. Good morning, ma'am. Maniwala po ako sa inyo. Pero tungkol sa mana, parang wala ako alam sa mga lolo ko or sa ninuno ko. Robles. Bakit ang Robles? Hindi tagapagmana? Ang Robles po ay dugong royal family po ang Robles. Ito po yung mga kalimlihiman na itinago sa atin. Thank you po sa inyo pagbigyan ng kaalaman, karunungan at palala sa aming lahat. Negative or positive man, thank you po Teacher Ma'am Lidimen, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat kapatid na Maricel Intor. Tingnan ninyo yung ninyo. Alam nyo ba kung ano nabalita ko? Naninilaw ang katawan, ng lalaki ang mata na para ng lugwa. Ganon. Hindi sa tumatawa, pinagtatawanan ko. Sige, sa akin naman, karagatan, dahil walang umaangkin nito. Ha, 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 ha. Walang pag-aangkin dito. Ang pinag-usapan dito, unahin muna natin hanapin ang katotohanan. Unahin mo na, hindi pag-aangkin na, dahil kung pag-aangkin yan, hindi sana, hindi ko na diniklara na kayo man din, yung mga tagapagmana kayo, General Juanito Pabila, dahil kung nang-aangkin ako, maging ikaw tagapagmana ka rin naman yan yung nanay mo na di ba? May kinalaman yun sa sultanate natin pag sure. Masakit ang katotohanan, but the truth will set you free. Purira ng sugo, hindi ang mga sinugo. Yes, mga mahal kong kapatid. Maraming salamat sa nagbigay ng mga stars ha. Maraming salamat talaga. Alam nyo, nalala kong sinabi ng Kuya Emmanuel, wag na wag kang pasisindak sa lahat ng kaguluhan na masasaksihan mo na mangyayari. Kahit bumuka man ang mga kalupaan, hahanapin at hahanapin pa rin nila ang katotohanan. System is real. Maraming salamat sa stars na yan. Yes, perfectly said. Seek the truth first. Higit sa lahat ang katotohanan. Tanggapin natin ang katotohanan. We are not perfect. Matuto tayong magpakumbaba. Alam nyo, matapos ko lang itong problema na ito, itong mission, hindi pala problema itong mission na ito, makita ko lang na magawa ko na yung trabaho na kung para kay Juan, kay Pedro, kay Pilato, masaya na ako. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Ang gusto ko, mamuhay ng normal kasi abnormal ako nito. Maricel Intor, alam mo ba? Nakita siya ni isa nating kapatid. Dako kigtiyan. Dilaw ang mga katawan, naglugwa ang mga mata. Mas mabalik na piyatas mata ko. Yan. Tapos, yun nga, naninilaw, tapos nangingitim dito, laki-laki ng mata. Ipangbusong ba? Kumbaga sa pambusong.
Mga tagalibak ha, kung patuloy dyan ang mga, kung hindi pa rin titigil yung paglindol ninyo dyan, hanapin ninyo ang soul signatory dyan ng Dato Piang. Ang kaapo-apo-apo-apuhan ni Dato Piang. Paritwalan ninyo yung area ninyo para mag-ano yung ano na yan, yung lindol dyan kasi may pinakialaman kayo dyan eh. Ha? Yung iba, kausap ko nga pa nga kagabi eh. Tagam. Okay? Bago ang lahat, alam kong may magagawa. Talagang binasa ko pa. Ito talagang ito pala, talaga lang Oh, yan. Kala ninyo ha. And this is the very powerful songs, no? Ayan sinulat ko pa di ba? Kakanta ko para sa inyo ngayon. Okay? Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamo sa iisang Diyos. Hinahanap namin kalikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Alam niyo ba na pag kinakanta ko to, may mga bagay na mga imposible na posible. Ito may isi-share ako sa inyo ha. Nakakatawa ito para sa iba. Parang sasabihin ng iba na, ang babaw naman pala ng kaligayahan ni Lidimin. This is my testimony sa inyong lahat. Nung ako ay nung tiniran ko before sa Pasig, walang alababo yon. Ilang taon ako nakatira doon. Nung bumalik ako, isi-shortcut ko, ito yung bahay ko nung isa, wala ring alababo. One time, habang kinakanta ko ito, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Alam niyo ba, biglang pumasok sa utak ko kasi gusto ko maghugas, pero wala akong mahugasan dahil ang bahay ko nga walang alababo. Ito na yon. Hindi ko naintindihan ang naramdaman ko, biglang tumulo ang luha ko. Ito, testimony ko to. Nabanggit ko, sabi ko, Ama, pwede mo ba akong bigyan ng bahay na may alababo? Biglang nanindig ang balahibo ko nun. Ito, patuto ko sa inyo to ha. Simpleng bagay, pero doon mo maramdaman kung paano siya kumilos. After 3 days, nagulat ako dahil yung bahay na tinirhan ko na dapat babayaran din yon ay hindi, talagang ang Diyos ay mapamaraan. Hindi ko alam na nagkaroon pala ng problema ang asosasyon ko, no? Sa madaling salita, natalo sila, may demolisyon doon sa titirhan ko. Kaya pinalipat ako ng ama, no? Sabi ko, Ama, pinalipat mo ko, walang-wala akong pera. Yan ang totoo. Ngayon,
kinakanta ko ito, no? Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Sabi ko, Ama, pinalipat mo ko, wala akong pera. Ngayon, kung lilipat man ako, sana naman, Ama, yung may alababo na. Simpleng bagay, pero doon mo makita kung paano siya kumilos. At hindi lang isang alababo ang nandito sa bahay, dalawa pa. The bottom line of my sharing is, walang imposible sa kanya. Simpleng bagay, pero nandoon maramdaman mo yung pagtugon niya. At higit sa lahat, marunong tayong makontento at magpasalamat sa kanya. Yun yung bottom line. Okay? Pangalawa, ito yon eh. Okay? Ito yon. O, ayan yung alababo ko. No? Meron ba akong isang alababo doon sa labas, sa dirty kitchen. Okay? Dahil wala akong pera, mabuti na lang may ginamit ang Diyos. Napakabuti talaga, kaya maraming salamat sa inyo. Habang nanalangin ako at habang kinakanta ko yon, ang sabi ko, alam kong may magagawa si Apo. That is the Alpha Power Omega. Alam kong may magagawa si Apo kung tayo'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Apo. Alam kong diringgin ng Apo ang samo ko. Alam kong diringgin ng Apo ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may diringgin ng Diyos o diringgin ni Apo ang samo ko. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ano yung point dito? Our faith can move a mountain. Ito yung bottom line dito. Kaya dito sa implementation na sinasabi ninyo, alam ko kasi na marami talaga ang humaharang nito para ito ay ma-implement. Number 1, this is Millie Dimincano to declare, yung mga naglilipana ngayon, no? Oh. Yung naglilipana ngayon, na iba na nag-claim na they are the, that is the part also of the program, para lituhin talagang mga tao. Pero, ngunit subalit datapwat, mananaig ang katotohanan. Because the truth shall set us free. Naintindihan niyo ako? So, faith can move mountain. Kaya sa pagkakataon na ito, ako na rin po ang nagsasabi sa inyo. Talagang kayo na mga tumutulong, pinapanalangin ko yan. Sabi ko sa isang kapatid na nasa US, kahit anong mangyari dyan sa US, manatili kayong matibay, matatag, tumatayo. Ha? At maging ang kapatid na yan, mapatunayan nila yan. Kaya purihin, walang hanggang aking pinupuri, dinadakila, nilulahati, pinasasalamatan. Sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Sa oras na ito, sa pagkakataon na ito, dalangin ko, alam ko, bawat isa sa atin ay may mga challenges sa buhay. Malalagpasan niyo yan, anuman ang inyong nais na hilingin sa ating Panginoon na si Apo, the Alpha Power Omega. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan kung papaano pinaranas ng Ama sa akin ang kapangyarihan niya. Ganon din sa inyo. Kung tayo ay magtatapat. Dahil mayroon mga prayers na hindi po yan diringgin ng Panginoon, ng tunay na Apo. Kung nanalangin ka man lang para sa kapahamakan ng kapwa mo, sa palagay mo ba diringgin ka? Ha? Tapos magkukomplain ka na parang walang Diyos. Kumusta kasi yung ating mga hinihiling? Ito ba ay naayon sa Kanya? Kaya may mga prayers po na hindi po dinirinig ng Panginoon. At kung mayroon man din tayong mga prayers na hindi agad ibinigay, dahil siya ang nakakaalam ng ikakabuti at ikakasama natin, at may tinatawag na in God's perfect time. Naintindihan ninyo ako?
in the bottom line, sa lahat po ng mga kaguluhan na nangyayari sa atin ngayon, huwag po tayong mawala ng pag-asa at panghawakan natin ang pangako ng kataas-taasang Apo. Kahit kailan, hindi niya tayo iiwan. Intindihan niyo ako? Mayroon tayong mga binasa ng mga verses. So, itong nakahanda na to dito, tomorrow, kaya lang, dahil sa lumipat ako, nag-request na ako ng pang-internet, no? Kasi yung isang internet nandun sa kabilang bahay eh. Pero yung bahay na yon, hindi ko po iniwan yon. Dahil darating po ang ating mga delegates, dahil sinabihan ko na sila, wag ninyo akong anuhin na mag-hotel-hotel, yung pambayad yun ng hotel, dito na lang. Kasi gusto ko yung free, yung gusto ko yung ma-feel natin ang mga tao. Kasi, syempre, hindi naman kasi pare-pare yung antas ng tao, di ba? So, gusto ko ma-feel. Multimo yung mga bibisita nating mga kapatid ay hindi sila mailag. Hindi sila mailag na pupunta sa atin. Gusto ko yung maramdaman ninyo na yung bang sabik tayo sa isa't isa para magtrabaho para sa isa't isa, para sa ating ikakapakinabang lahat. Sabi ko sa kanila, ayoko mag-hotel-hotel, tapos tayo payabangan. Hindi ganon. Gusto ko doon sa bahay. Yung parang simple lang, mag-ihaw-ihaw ba dyan, ganon lang. At para kung sino man, ang mga kapatid mula sa mga katribuhan, gusto ko yung simple lang, yung maramdaman natin na we are the one family. Kasi pag mag-hotel-hotel tayo, yung mga galing sa bukid, yung galing sa bundok, syempre maiilang yan. Kaya gusto ko maramdaman ninyo na magkakapatid tayo. Ganun po yon, okay? So maraming salamat po sa inyo. By the faith, small or big, that's what's matter. From the bottom of your heart, with good intention. And be thankful for all the blessings. Yes, kapatid na Martinez Daisy. Kailangan talaga natin matuto din tayong magpasalamat, okay? So maraming salamat po. Pagbubutihin ko pa sa susunod, no? Kung mayroong mga bagay na hindi pa maliwanag sa inyo ngayon, pagbubutihin ko pa sa susunod, okay? So maraming salamat sa inyo. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Apo bless us all. Okay? Thank you po. Thank you.